Pinagpalang araw po sa bawat isa. Alam nyo, sa daming mga nangyayari ngayon, may gera, may ano, dami nating mga bagay na pwedeng katakutan. At bukod pa sa totoo lang, natatakot tayo mabigo, natatakot tayo mawala ng pera, natatakot tayo magkasakit, natatakot tayong mamatay. Alam nyo ho, ito ang isang katotohanan. Itong buhay na ito ay punong-puno ng bagay na nakakatakutan, pero mayroon akong magandang balita sa inyo. Panoorin niyo po yung video natin ngayon dahil ito pong video na to sinasagot kung paano natin haharapin ang ating takot. Alam po ninyo, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong usapin tungkol sa panalangin through prayer. How the Bible teaches us to pray. Bakit po ba ito napaka-importante? Alam mo ninyo, wala pong relationship na meron sa mundo na magpa-flourish nang walang communication. Na dapat nating maintindihan, if you want to flourish and grow, no, yung relationship, ma-enjoy natin, kailangan nag-uusap. Ang Christianity po ay hindi lamang po joining a certain group, o sama kami dyan, Christian na kami, o sumali kami sa CSF. Hindi. It is a personal encounter with God na kung saan nagkaroon kayo ng personal relationship with Him. And obviously, kailangan nag-grow yan through communication. Kapag isipan niyo mabuti, alam na ni Lord yung ating mga pangailangan even before we pray. Tama? Bakit pa tayo magpe-pray? Kasi nga, ang idea is not only for us to ask what we need, but for us to grow in our relationship with Him. At ito po ang isang napakagandang bagay na dapat nyo maintindihan. Ang buhay po ay parang lakbayin, no? Journey. At sa lakbayin, hindi naman nasusukat yan sa tagal ng taon na naglalakbay o kaya ay sa kilometrahe, wala doon. Nasusukat yan kung sino ang kasama mo. Tama? Kapag enjoy kayo, kahit na mula pa yan sa tawi-tawi, papuntang Apari, hindi kayo malulungkot kung mag-enjoy kayo nag-uusap. Magugulat na lang kayo, nandun na kayo, nandito na pala tayo. Di ba? Hindi mo na malayan yung tagal ng biyahe, hindi mo na malayan yung layo ng biyahe, kasi enjoy kayo. Pero kapag yung kasama mo, magkagalit kayo, naku po, yung halimbawa lang, pamunta kayo dito, tapos hindi kayo medyo meron tampuhan kayo mag-asawa. Talagang hindi natapos yung away ninyo. Nakababa na, napunta na sa kotse yung lalaki, yung babae. Nag-iisip pa, ano kaya isasagot ko sa kanya mamaya? Ganun, di ba? Ano kaya sasabihin ko? Paano ko siya sasagutin? Sigurado, hindi na naman ko tatantanan nun. Ganun. O kaya naman, kung yung babae naman na medyo mas maraming sinasabi kaysa sa lalaki na siyang laging normal na nangyayari, hindi naman pag-iinsulto. No? Nagkataon lang na mas marami talagang sinasabi ng mga babae kasi mas matatalino sila. No? So, yung lalaki, takot na maglalakad. Makapunta muna sa tendesita. Kasi nga, para ang tagal-tagal ng biyaheng papunta sa parking dahil lang sa hindi kayo magkasundo at natatakot ka, ano kaya ang maririnig ko sa kanya? Yung mga ganong tipo. And alam po ninyo, kaya kung walang Diyos na makakausap tayo, ang hirap. Sa dami nating pinagdadaanan, sa dami nating problemang pinagdadaanan, parang ang hirap nang wala kang kasama sa buhay. Amen? So, ganun din sa bagay ng Diyos. Kaya yung prayer na to, importante, hindi lang basta prayer, but true prayer. Kasi kaya nga tinuro sa atin, sa una pa man, si Pastor Peter at si Pastor Paul, sabi yan, yung true prayer is we are connecting with God. Kaya you recognize Him, you rely on Him, you realign your will to His will. Yun ang totoong koneksyon. No? Hindi yung para nagpe-pray ka, parang nasa ceiling lang yung prayer mo. Parang hindi kayo nagtatagpo, parang hindi ka kumukonekta. Walang kwenta yun. Sayang yung oras. Now, ang ganda man dito, every time we come to God, katulad ng diniinan naman last week ni Pastor Ricky at gayon din ni Pastor Leo, yung whenever you come to God, you are talagang entering into yung parang yung gano'n, namamangha ka sa Diyos, na you are amazed with His blessings, you are experiencing the wonderful promises of God, at gano'n din, nakikita mo yung everlasting character niya. Di ba? Ang sarap yung bang paglabas mo sa prayer, talagang wow! Naalala ko po, nung nandun po ako sa Korea, the first time I went there para mag-aral ng prayer,
na, ko nakakwento ko na sa inyo, na nakatabi ko yung pastor. Kasi ang kanilang style, umaakyat sila sa bundok, tapos magpe-pray sa bundok. Ay, naku po, nakakatawa. Yung prayer ganito, pag akyat ng bundok, sisigaw nila, Chuyon! Ganun. Siyempre, dumuhod siya eh. Dumuhod din ako. Sabi ko, Chuyon! Sabi niya, ako naman, Panginoon! Parang totoo din ha. Siyempre, parang pareho kayong pastor eh. Pray siya, siyempre, Koreano yun, hindi ko maintindihan. Ako rin, nagtatagalog naman ako. Parang hindi niya rin maintindihan, di ba? Tapos eto na, mga 30 minutes to 40 minutes, biglang umulan. Ang lakas talaga, yung ulan na tuloy-tuloy yung buhos. Tapos siya tuloy lang, basang-basa na kami. Alam nyo, siya tuloy-tuloy yung panalangin, nakangiti, tapos mamaya iiyak. Tapos kung ano-ano sinasabi sa Panginoon Diyos. Alam nyo kung ako ang prayer ko? Lord, patigilin nyo na siya. Ang ginaw-ginaw na dito. Hindi ko na talaga kaya. Ganun ang sinisigaw ko sa Lord. Maawa na kayo, patigilin mo na siya. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan. Tapos after ng mga 3 oras, 4 na oras sa panalangin, sasabihin mo sa'yo, oh, very happy. Naku, very happy ka dyan. Basang-basa na ako dito. Ang sakit-sakit ng tuhod ko. Parang sa loob ko. Pero tataka ako, Lord, ano yung nakikita niya na hindi ko nakikita? So I was crying. Pagpasok sa kwarto, umiiyak ako dahil sa lamig. Tsaka naiiyak din ako dahil meron siyang nakikita na hindi ko nakikita. He was, in a sense, parang kumbaga sa sports, nakapasok siya sa zone. He was in the zone. Na kung saan parang nawala lahat ng bagay sa paligid. And he was just enjoying the awesomeness of God. Naintindihan po? Kasi sabi ko, wow, Lord, I want that experience. I want that, hindi lang yung experience. I want to really understand what it means to have that sense of awe of God. Di ba? Ang sarap po nun. And praise God that He allowed me to experience those. And in fact, it has become my practice in my prayers. No? Kaya naman, enjoy na enjoy ko sa buhay. Now, kaya naman, ito naman po, ang malungkot, bagamat tayo po ay binigyan ng ganyang privilege ng Diyos to be in His presence, to be welcome in His throne. Ganito po ang ating karanasan. Kilala niyo po si Isapo Mutsika? Siya po ang chief ng Siksika tribe noon sa Canada. Ito po ay isang Indian. He was known as Crowfoot. Makikita niyo siya sa Toronto Museum, Crowfoot. Ano ba itong si Crowfoot na ito? During yung matinding violence ng Indian and the Ganeshan government, ito po siya yung pong chief na peaceful. At nagkataon po, nag-offer ang Canadian Railway Project na, kasi dadaan sa lupain niya eh. Kung po pwede, i-allow yung railroad na maitayo doon. Na may ang deal nila, you are free to use. Wherever you want to go, sasakay ka, libre. So, nung natapos na yung railroad, binigyan na siya ng parang palatandaan na pwede niya nang gamitin yon. Anywhere he wants to go or he wanted to go, libre siya. Alam nyo, lumipas ng ilang taon at nabuhay siya, ni minsan hindi niya ginamit yung libre niyang paglalakbay. Alam nyo, yan ay isang malungkot na katotohanan. Bagamat we are given the same privilege, hindi natin ginagamit. Kasabi nga ho ni F.B. Meyer, the greatest tragedy of life is not unanswered prayer. Hindi naman yun ang malungkot eh. Ang malungkot, the unoffered prayer. No? Parang ilan tayo huling nanalangin. For example, yung ating kalalagayan sa bansa, alam po ninyo yung sitwasyon natin, yun daw ating kalalagayan in terms of poverty. Mas mataas na lang tayo ng kaunti sa Laos. Konti na lang, Laos na rin tayo. Hindi ako nagbibiro. And Laos, sunod doon, Cambodia. Sabi ko, hindi na ito biro. Anong nangyayari sa amin? And ang maraming tao nagagalit. Kasi sabi lang, ang labo kasi ng mga pamahalaan na dumaan na sa atin. But the truth is this, God gave us the power to really move in this country because we are the salt and light of this world. And He gave us the opportunity to come to the throne of God and bring our issues to the Lord instead of complaining.
Di ba? Pag-isipan nyo mabuti. Sabi ng Panginoon, the Lord is in control. That even the heart of a king, of a king, sabi niya, is like a channel of water. He can direct it to where He wants it to go. Isipin nyo, ganun yung ating binigay na privilege na we can lead the country with our prayers. Pero ang sabi ng Lord, first and foremost, sabi niya, pray for all men, especially kings, rulers, people in authority, that we may live a what? A tranquil life. Di ba? Which is pleasing to the Lord. Pero kailan ho tayo talagang nanalangin para sa ating bayan? Pag-isipan niyo lang, yun, bayan pa lang. Kaysa na uubos ang oras mo na nagre-reklamo ka pa nagdadrive, ay, yan na naman yung motorsiklo na yan, ginikit na naman ako, ay, yan na naman yung mga sasakyan na yan, hindi man lang tumitingin sa basta, kaysa ganun din, mag-pray ka na lang, ay, naku, ang saya-saya, ito talaga mga tricycle, ito mga motorcycle rider na ito, pagpalain ka ng Diyos nang makauwi ka na agad sa dapat mong kalagyan. Ang sama ng tono, no? Pero may galit pa rin. Pero what I'm saying is that, why don't you just keep on praying? Lord, maging maayos naman po yung aming trapiko. Ako, nagpapasalamat ako siya, nagkaroon ng NCAP. Di ba? Bakit? Bumait yung mga driver. Subukan nyo, ang laki ng pinag-iba ng daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Di ba? Answered prayer. Kasi lagi ako nagbabiyahe dyan, lagi nagpipray, Lord, kailan ba ito maayos? Diba? Kailan ito? Ang bait ng Diyos, nagka-NCAP. Di ba? Ang tagal na ni Lord nag-NCAP, no contact apprehension. Ikaw na naman. Ikaw na naman. Ang tagal niya nang ginagawa, hindi natin pinapansin. Nung meron ng penalty, yun, biglang bumait lahat. Tama? Hello? Oh, di ba? Sino magsasabi sa inyo, answered prayer kayo? Biglang malungkot na naman kayo. Hindi, sa totoo lang. We need to keep on praying. Let's pray. God has given us that privilege. Now, alam po ninyo, sa ngayon, ang dami na naman nating kinakatakutan. May gera, hindi mo alam kung tataas, bababa ang presyo. Ang dami natin kinakatakutan. Pero nag-try akong alamin, ano ba kinakatakutan ng mga tao? Kayo po, ano mga kinakatakutan ninyo? Isa, fear of failure. Yung mabigo. Takot tayong mabigo. Takot tayong bumagsak sa exam kung kayo estudyante. Takot tayong bumagsak ang negosyo kung tayo negosyante. Takot tayong hindi tayo maka-cope up sa standard of living ng katauhan. Natatakot tayo hindi tayo makasabay. Di ba? Meron tayong mga kinatatakutan na mabigo sa buhay. Yung iba naman, natatakot silang mag-asawa. Natatakot sila mag-asawa. Natatakot sila na anong responsibilidad na kailangang haharapin. Yung iba naman, takot na hindi makapag-asawa. Napansin niyo po ba? Maraming ganun. Ilan dito mga dalaga at binata pa? Ayan. Ilan sa inyong takot na hindi makapag-asawa? Siyempre, walang aamin. Kaya eh. Di ba? Ako, hindi makapag-asawa? No way! Sa ganda kong ito, mga ganyan, di ba? Pero sa totoo lang, paano kung maganda yan, pag 16 years old ka lang, okay lang, 17, 18, parang yan yung nagpe-pray yan, Lord, nung 16 pa lang, sweet 16, di ba? Lord, pag nag-asawa ko, gusto ko 6'1", no? Blondie ang buhok, Christian, committed, followers of Jesus, mga ganyan, di ba? Pagdating ng 18, wala pa nanliligaw, 20, wala pa, pabago na yung standard niyan. Lord, kahit na 5'8", pwede na. Di ba? Basta, siya, Lord, committed, Christian, mga ganyan. So pagdating ng mga 30, wala pa rin nanliligaw, nagbabago na yung prayer, Lord, kahit na Christian, hindi na committed basta Christian na lang no? Saka kahit na height, pwede naman. Hindi naman na ako mapili, di ba? Pagdating ng 40, Lord, basta humihingat, mainit. Nagbago na lang. So, may mga ganon, may takot na na hindi makapag-asawa. Siyempre, may takot na mawalan. Yung mawalan ng mahal sa buhay, mawalan ng mga gamit, mawalan ng trabaho. Takot yan Mawalan ng magandang sweldo. So, maraming kinakatakutan ng tao. No? Bukod pa sa, siyempre, sa digmaan, iba pa yan Iba pang takot yan. Pero, basically, pumapasok sa 4 lamang na kategorya. Pangangailangan, proteksyon, guidance o patnubay. Kasi we're making decisions. Paano kung magkamali tayo? And obviously, correction. Paano kung nagkamali na talaga?
Natatakot ako, paano ako babawi? Nakuha ninyo? And I thank the Lord because our God gave us this. True prayer drives out fear. Bakit sabi sa katabi nyo? True prayer drives out fear. Now listen, it's not prayer. It is true prayer. Nakakaintindihan? Huwag tayo magkakamali. Nagpe-pray naman ako, bakit hindi ako nawawala ng takot? It's not prayer. It is true prayer. Ulitin niyo po, pakisabi niyo sa katabi niyo, malalim ng kanyang prayer. Nagpe-pray na siya na matagal, kanina pa. Pero sabihan niyo lang, guys, kalipitin niyo. Alam niyo, true prayer drives out fear. Now, ikaw, anong kinakatakutan mo? May kinakatakutan ka ba? Ayan. Okay ba yan? May kinakatakutan ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, may kinakatakutan ka ba? Ayan. Parang natatakot kayo sa katabi nyo, Di ba? Kasi ayaw nyo kausapin, Now, tingnan natin. So, ano ba po ba yan? First, through prayer, asked. Ano ibig sabihin? Asked. Anchors in God's character. Through prayer, anchors in God's character. Through prayer, seeks God's presence. And through prayer, keeps waiting expectantly. Anong ibig sabihin nun? Punta tayo sa anchors in God's character. Ano ba yung anchor? Now, alam niyo po, ito pong barko na ito, isa sa pinakamalaking barko. Ang tawag dito, Seawise Giant, na kinalaunan, binatal siyang Happy Giant. At minsan, tinatawag na rin siyang, tinawag na siyang Jare, Viking, Nak, Nevis, and Mont. Ibig sabihin, bundok, ganyan. Tinuturing siyang pinakamalaking ship, isang super tanker, na hindi magkasya sa English Channel, hindi magkasya sa Suez Canal, at hindi rin magkasya sa Panama Canal. At alam ho ninyo, ang kanya pong anchor, ayan, ay nagtitimbang ng 68,000 kilos at ang haba po ay 10 meters. Ganyang katindihan yung kanyang anchor. At nakaalagay na ho yan sa Hong Kong. At alam po ninyo, ang role ng anchor, pag yan po ay nilaglag na sa seabed, para anumang hangin ang dumating, anuman ang lakas ng bagyo, stable yung barko, hindi siya mapapadpad kung saan-saan. Bakit? Kasi po, pag tayo po ay naunahan ng takot, ang daliho nating magdesisyon, ang daliho nating mawalan sa direksyon. Magkamali ng desisyon at mawala sa direksyon. Yan ang nangyayari. Kasi nga, pag nagmamadali ka, natatakot ka na, misa kung ano ginagawa natin Hindi na tayo nakakapag-isip ng maayos, hindi na natin pinag-aaralan mga bagay-bagay. Maraming tao natakot ho sa mawalan ng pera. So may nag-alok lang ng negosyo, agad-agad, nagbigay na kaagad. Kasi feeling niya, kikita ka na ito, galing-galing ng paliwanag. At the end of the day, lugi. Di ba? Tapos isisihin ng Diyos doon, ang labo nyo naman Ba't naman nalugi-lugi ito? Bakit nyo pinahintulutan? Yung iba naman, sa takot na hindi makapag-asawa, basta may nandigaw na lang. O sige na, sagot na yan. Di ba? Huwag ko na patagalin. Hindi na pinag-isipan. Tao ba talaga yan? O hayop, di ba? Hindi mo alam, di ba? Sa totoo lang. Kapag hindi ka, kapag ikay natatakot, hindi ka nakakapag-isip ng matino Wala kasing angkla. Meron ka dapat angkla na batayan kung saan, ito pa rin, kahit anong mangyari, dito lang ako. Para hindi ako mapadpad kung saan-saan. Kaya po sa ating pagkakataon ito, yung angkla natin dapat nakaangkla sa karakter ng Diyos. No matter what happens, hindi siya magkukulang sa akin at hindi niya ako pababayaan. Okay? Now, tingnan niyo po, sabi ni David. Si David, ang dami niya pong bagyo. Ang daming bagay at dahilan na pwede siyang matakot. But then sabi niya, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread? Pansinin po ninyo mabuti. Yung the Lord. Napansin niyo po ba? Tingnan niyo po mabuti. At kung may Bible kayo, mapapansin niyo, lahat po yan capital. Bakit po yan capital letters? Hindi yan yung Lord na Adonai. Ito po yung Lord na Yahweh. Yung Yahweh po is a personal name of God. Binibigay niya ito sa mga taong meron siyang relasyon. Mayroon siyang relasyon, hindi ito binibigay kahit kanino. For example, sa aming pamilya, mayroon din kaming mga pangalan na kami-kami lang ang gumagamit. It's too personal na hindi madalas ginagamit ng mga kaibigan at kakilala kasi hindi nila alam. Halimbawa, yung panganay kong anak, John. Minsan tawagan namin John, wag ganon. Sa bahay lang yan, it's too personal. Pero sa iba,
ang sa kanya, Sam or John Sam, kasi John Samuel siya. Ngayon, yung isa namang anak, Frances, Sarah, no? Hindi, yung iba nahihirapan, Francis, kaya nagiging lalaki, babae yun. So, Frances, Sarah. Pero ang aming tawag sa kanya, very personal, Lala. Naapektuhan kami ng Teletubbies. Lala, lele. So, very personal yung development nun eh. Hindi yun pwedeng, kunyari ako, sa bahay namin, ang tawag na akin, hindi basta bongi. Ang pangit, no? Pero it's still so personal na pag ginamit ng iba, nakaka-insulto. Pero pag ginamit ng mahal mo, it's okay because you know you have relationship. Are you following? Yung pangatlo ko naman, dahil kambal yun, Pauline. Yung isa, Lynn. Ang tawag namin, Lynn. O kaya Lynn, minsan ganon. Yung isa naman ay Daniel. Ni lang, ni. Ganon. Alam na namin, kabi-kabi lang gumagamit nun. Kasi it's too personal. Are you following? Kahit sa asawa ko, ako lang gumagamit nun, sweetheart. Pag ginamit na iba yun, sasapakin ko. Pasweetheart ka dyan. Sweetheart ko yan. Di ba? Kasi it's too personal. Same thing with God, the Lord. And look at this. Is my light. It's too personal. Hindi yung parang napaka-generic si God. Oh. Kaya kahit kilala mo si God, kahit alam mo ang every characteristic ni God, pero kung wala kayong ugnayan, useless yan. Para ka nasa isang glass cage, nakikita mo si God, natatanaw mo siya, pero wala siyang magawa because you are separated by a glass. Kaya maraming mga tao, kawawa, they're praying, pero yung prayer nila parang hanggang ceiling lang. Parang, Lord, parang parang di mo ako pinakikinggan. Parang hindi tayo nagtatagpo. Kaya marami, kahit nagwa-worship, hindi nila ma-enjoy yung pagkanta nila sa Diyos kasi sa prayer with a tune, hindi nagko-connect. Parang, it doesn't mean anything to me. Kaya hindi nila ma-enjoy yung kanta. Kanya pag ginagawa, all my life is, you have been faithful. Ano yun? What does it mean to? Wala eh, kasi I never saw you faithful in my life. Why? Because you never been with God, in a sense, in that close proximity. Wala kayong ganong intimacy. So how can you say you're so faithful? How can you say you're so beautiful na ang layo-layo mo sa Diyos? Kaya nga sabi niya, the Lord is my light and my salvation. Hanggat hindi yan naging personal, walang mangyayari. Kaya mapapansin nyo, even sa Lord's Prayer, na tinuro niyo sa mga disciples, our Father, who art in heaven. Tatay mo ba siya? Talaga ba may relasyon kayo sa Kanya? Parang ganito, kahit anong bait ng tatay mo, kung wala kayong ugnayan sa Diyos, wala din. Kung kanyari, ang bait ng tatay ng anak ko, sabi, itong batang to, ang bait ng tatay niya, halimbawa si anong pangalan mo, Iha? Oh, ikaw. Ha? Cheska. Ang bait ng tatay mo, titiyakin ko, si Albert, no? Baka mami Arnold na naman eh. Diba? Ang bait ng tatay niya si Albert. Di ba? Ano ngayon? Wala naman akong relasyon sa kanya. Yung ginagawa ni Albert sa'yo, hindi naman niya gagawin sa akin. Nakuha ninyo? Kaya wala yun. Kaya ganun din sa Diyos. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman niya gagawin sa akin. In fact, sabi nga ni Jesus, sabi nga ni God mismo, my hands are not too short to save you, but your sin made separation between you and me. Kaya hindi ko si God ganito, may ko yung personal na connection. Nakuha po. Kaya sabi niya, the Lord is my light and my salvation, and He's wonderful. Tingnan niyo po Sabi niya, when evildoers came upon me to devour my flesh, my adversaries and my enemies, they stumbled and fell. Though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war arise against me, in spite of this, I shall be confident. Now, what am I trying to say? Ito pong prayer ni David, it speaks the reality of human life. Every day of our lives, we're facing a battle. Minsan, ang hanap natin, a home where we can be relaxed. Yung bang pagdating mo, pwede mo itas ang paa mo, pwede kang lumilata. Siyempre, iba sa inyo, at home dito, nakahilata na. Pero, hindi na ibig sabihin. What I'm trying to say is this. Yung bang, sobrang minsan parang, gusto mo yung lugar na parang you can be yourself. Pero in reality, hindi yun ang buhay natin. Every day, para tayong nasa battlefield, na hindi ka pwedeng hindi alerto.
Nakuha ninyo? Now, tingnan niyo po. Sino mga nanay dito? Nanay. Nanay. Pansin niyo? Na kahit nasa service kayo, minsan iisipin niyo bukas, maghahanda pa ako ng damit ng asawa ko. Ano kayang almusal iluluto ko pa sa mga anak ko? Di ba? Pag-isipan niyo, di ba battle na yan? Oh, tas, naku, pagpapasok pa sa opisina, ang hirap mag-grab. Ang hirap sumakay. Alam, mag-angkas ako. Nakuha ninyo, ang dami iniisip. Mga lalaki, ganun din. Araw-araw, meron tayong hinaharap na hamon. Araw-araw, mga bata, papasok na naman. May assignment, ano ba yan? Baka surprise quiz pa si teacher. Hindi ako ready. Battle, everyday. Kaya nga sabi ng Lord, ang buhay natin, 70 to 80 years old, ano yung pinagmamalaki natin? Puro kahirapan. Kaya ba papansin niyo mga kwento na matatanda, kung alam mo lang yung buhay namin dati, napakahirap. Kayo ang sasayan ninyo. Noon, hinahabol kami ng aso, gagawa lang ng assignment. Kayo, isang click lang, hindi pa kayo gumagawa ng assignment. Tama? Hello? Kalabit mo yung katabi nyo. Napansin nyo ba? Pagod na yan? Hindi, pag-isipan nyo mabuti. Laging may hamon sa buhay. Sasabayan ka pa ng mapabili ng ganito, papabili ng ganito, papa, mama. Tapos yung mga anak naman, ano ba? Hingi ka ng hingi ng pera. Kailan ba kayo nagbigay? Walang katapusang gera. And that is life. Unless we see our situation as a battlefield, hindi tayo magiging alerto. Kaya marami sa atin, we are being caught in surprise. Ano sabi ng Diyos? Tingnan niya, with all prayers and petition, pray at all times. In the Spirit, and with this in view, look at the words, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. Sabi niya, dapat handa kayo palagi, praying for one another, praying for the rest of the body, kasi we should never face the battle alone. We need to be working together as one body. Kaya nga meron tayong Let's Connect. Kasi minsan wala tayong connection, walang magpe-pray para sa atin, wala tayong kasama pag humarap tayo sa mga problema ng buhay mag-asawa, problema ng asawa sa anak, problema ng magulang sa anak, problema ng anak sa magulang, wala kang matakbuhan. And you can run to God, but nonetheless, you're still suffering and you don't know what to pray and how to pray. But at least, kung meron kang kapatid, you can pray for one another, kaya lang hindi alerto. Ibig sabihin, kailan magpe-pray? Pag nandun na sa problema. Napansin niyo ba ang turo ng Diyos? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hindi pa dumarating, nagpe-pray na. Kaya we need to keep on praying. We need to be alert. Hindi tayo parang nabibigla na lang, Lord, ganito na. Hindi, sabi ng Lord, no. You need to keep on praying. Why? Sabi rin ni Peter, be of sober spirit. Be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Hindi natutulog ang demonyo, lagi naka-ready. Alam niyo yung style ng mga leon? Magro-roar yan, tatakutin yung prey, at nakaabang na yung mga lioness. Dahil sigurado, tatakbo doon yung mga prey. Kasi dito yung tunog eh. And ganun ang ginagawa niya, you will bring fear to our hearts, then we will just run anywhere we want without knowing that Satan is readily prepared to devour us. It's very unfortunate. Pero anong gabi ng Panginoon Diyos? Anong gagawin natin? Always learn to pray. In fact, even Jesus warned us all. Sabi nga ganon, be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation. Yung parang to the point na pagod, in full exhaustion, ubos ng energy, and drunkenness and the worries of life. Why? On that day will not come on you suddenly like a trap. Buong mundo, lahat ng katauhan, biglang parang punong-puno ng alalahanin sa buhay. At sabi nga, for it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. Kaya hindi ka dapat mabigla. Pero anong dapat mo gawin? But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Friends, hindi ko kayo tinatakot. But time is coming and don't be surprised. The situations are not getting better. But God wants us to be alert and prepared. Paano? By praying
that we will have what? Strength to escape all these things. Hindi ho biro. Kaya ho, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi when He taught us this, ang daming challenges, and sa awa ng Diyos, I saw how God answered our prayers. How the Lord protected my children. Ang daming mga magulang namumblema sa kanilang mga anak. Hindi na namalayan, ang bait-bait naman ng bata. Nung bata siya, Mommy, I love you, Mommy. Mommy, Tapos ang sweet-sweet pa. Nung lumaki-laki na ng konti, naging demonyita. Mommy, bruha na. Iba na ako magsakat, Mama, don't preach. I'm in love. Mama, don't. Nag-iba na ugali. Yung ang bait-bait. Kahit yung mga lalaki naman na nanligaw, ang bait ng asawa niya, tahimik. Diba? Kung kumain ng hindi nakakaubos ng pagkain sa plato. Busog na ako. Ito yung lalaki, totoo. Ito. Nung nag-asawa na, nag-iba rin. Hindi preparado. Nakataas pa yung paa. Tinanggal pa yung pustiso, pakiabot ang patet. Nagulat. Anong nangyari? Ba't nagbago to? Di ba? Hindi preparado. Tapos pati yung kilay, wala na. Burado. Yung pala, pag hilamos, wala na pala. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Those are realities of life na minsan pag hindi ka prepared, bagyo ng buhay, nagugulat ka. Kaya sabi ng Lord, tapos nawalan ka na ng energy. Lord, I'm down. I don't know anymore how to handle all these things. Why? Because we're not prepared. Kaya nga, when we are anchored in God's character, God has already forewarned us. Brothers and sisters, the Lord is telling us, be on the alert. You are in a battlefield. There is no time for any one of us to get relaxed. Keep on praying. Pakisabi mo sa tabi mo, huwag kang ma-relax. Mag-pray ka. Nakuha ninyo? Mag-pray ka. Kasi hindi biro ito. Hindi na, kaya magugulat kayo, ang mga bata ngayon, litong-lito na sa buhay. Kami, nung panahon namin, wala kaming problema. Babae, lalaki, maliwanag. Ngayon, ang dami na. May lalaki, may babae, may binabae, may lalaki. Ay, hindi mo na maintindihan. Pati LGBTQIA+, ang daming letra. Hindi ko kayo tinitira. What I'm trying to say is this, confused na rin pati mga bata. Hindi nila alam. Kaya pati doktor dati, pag sabi niya, congratulations, you have a boy. Ngayon, congratulations, you... It's up to you. Ganun ba yun? Diba? Ang lungkot eh. Sa totoo lang. Bakit? Masama ba? O mabuti? Di na. Kayo nakakaalam. If you're anchored on God, ang simple ng buhay na binigay ng Diyos sa atin. Pero very confused ang tao. Lagi pa sasabihin pa sa eskwelahan. Nandito nakikinig sila, nagbabasa ng Bible. We were created by God. Pagdating sa school, galing ka sa unggoy. Ha? Tapos, ganitong-nito na ako. Pagtingin mo sa salamin, mukha nga. Patay. Lalo na. Hindi, wala kang energy to fight against it. Bakit? Kasi wala eh. Labo eh. Nakuha ninyo? We are not alert. And in fact, ito pang challenge. Yung tatay na inaasahan mo, na gagamitin ng Diyos to represent God, kaya nga God Himself called Himself Father, wala sa atin. Nasa ibang bansa, sacrificing Himself to be away from the family, to establish a family. At nagkataon naman, dahil sa lungkot niya sa ibang lugar, He established a new family. Walang energy. Hindi madali. Kawawa yung mga bata. Kaya nga, alam niyo, kung wala yung Diyos na pinaghahawakan natin, naku po, saan ka magtitiwala? Kaya nga ho, nagpapasalamat ako sa Diyos nung Father's Day, na hindi ko naman po sinasadya. Napunta ako ng Tugigraw last week. Bigla lang may nagsabi sa akin, Pastor, nabasa mo ba yung pinost ng anak mo? Siyempre ako, concerned ako kasi kinakabahan ako sa mga nagpo-post ng mga bata ngayon eh. Kasi may mga bata nagpo-post, magpapakamatay na raw, hindi alam na magulang. So sabi ko, ganun ba? Anong pinost niya? Ay naku, basahin mo. Di ako naman, siyempre kinakabahan ako ha. Ito yung pinost niya. Mukhang pogi naman ako, okay naman. Mukhang hindi naman masama. So binasa ko na. Ito po. Ito, hindi babasahin ko ito hindi para magbalaki, kundi gusto ko lang sabihin sa inyo, mamaya, ang dahilan. Happy Father's Day, my father dear. Yan po yung aming mga personal endearment sa bahay. Ang tawag ay father, mother.
my hero, my best friend, my role model. I praise God for giving us someone like you. Seryoso sa lakad with Jesus, hindi lang practice what you preach, kundi you preach ano ang ginagawa mo na. You are so prayerful. You seek after God's heart always. Kitang-kita sa buhay mo na buhay si Jesus sa'yo. Masiyahin ka, mapagmahal, masipag, may prinsipyo at direksyon sa buhay. Matalino. Hindi ko matanggap kasi. At marami pang katangian na di ko basta-basta mahahanap kanino man. Thank you for being a great father. Sabi niya, fully submitted kay Jesus, kaya na-lead mo kami, na-provide, na disiplina, na alagaan ng maayos. Thank you pati kasi correction or points to improve, di mahirap magsabi sa'yo kasi willing ka to improve. Thank you for making time for us always. Kaya kahit ngayon na may asawa na ako, you counsel me with wisdom from the Lord at nakikinig ka sa mga kwento ko lagi. Tapos pinapauwi mo pa ako pag may bago kang luto na gusto mong patikim sa amin. Hindi ka lang mabuting ama, kundi mabuting asawa kay mama. Kita ko na masaya si mama pag andyan ka. Not everyone gets the privilege of living in an harmonious home. Pero by God's grace, dahil pareho kayong lumalakad with the Lord, we get to live with two loving parents. Father dear, isa lang ang nakakainis sa'yo. Ang pogi. Wala yun. Nasuso kasi. Grabe talaga to. Magkaibigan naman tayo di ba? So hindi niya talaga sinabi yun. Patawarin ako ng Diyos. Hindi niya talaga sinabi. Ito sabi niya, Father dear, isa lang ang nakakainis sa'yo. Sa sobrang buti mong tatay, madalas akong umiiyak kasi namimiss kita. Thank you, Father dear, for being my hero. Hirap ang marami mag-grasp kaagad ang pagmamahal ni God as a Father dahil mas sama-sama nilang mga experiences sa kanilang earthly father. But I praise and thank God na dahil minamahal mo kami with God's overflowing love sa buhay mo, mas naging madali sa amin ma-in love kay Jesus. Hindi lang kami ang napamahal kay Jesus, kundi ang mga tao nakikinig sa preachings mo. Thank you for pointing us to Jesus, and iyon ang pinaka-importante sa lahat. Mahal na mahal kita, Father dear. Thank you. Now, ito po kaya ko ito binasa sa inyo, kasi iniisip-isip ko ito lagi. Yung pinaka-mabuting tatay na alam mo sa lupa, kasi iba nasasaktan din yung tatay, no? Demonyo yan in comparison to God, our Father. Makikita niyo sa Luke 11, verse 11 onwards. Walang sinabi. So iniisip-isip ko, kung ang tatay ko, si God, perfect, sa palagay niyo, hahangarin ba ni God ang kabutihan sa buhay niyo? Sino naniniwalang gano'n ang hangarin ng Diyos para sa iyo? Kung tatay si God na perfect, sa palagay mo, hangad niya kaya ang pinakamabuting bagay para sa iyo? Pakitaas ang kamay. Di ba? Yung hindi, nalilito kayo, hindi kayo naniniyak. Di ba? Ngayon, kung ang tatay natin, hangad niya pinakamabuti sa atin, at ang tatay natin sa langit ay makapangyarihan, at kaya niyang gawin yung magandang bagay para sa atin, ano pang dapat nating ipag-alala? Pag-isipan ninyo. Hindi lang siyang mabuting tatay, He is able to do what He wants and what is best for us. Ngayon, kung wala tayong personal na ugnayan sa Diyos, mahihirapan tayong hindi matakot. Kasi nga, kung hindi mo siya kilalang-kilala at wala kayong ugnayan na masasabi mo, tatay mo siya, ay wala. Kahit anong bait ng Panginoon Diyos, hindi ka magbibigyan ng kapanatagan sa puso. Naunawaan po. Kaya nga, napaka-importante, it is too personal. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Unless that is true to you personally, hindi mo masasabing hindi ka matatakot. Because only God, in His reality in our lives, can give us the courage to face every battle in our lives, whether it's daily, weekly, monthly, yearly, and regardless of our bigger enemies, they are nothing compared to God. Naunawaan po? Kaya, ang lungkot ng maraming tao, ang tingin nila sa Diyos, pang-reliyon lang. Walang reality sa kanilang buhay.
Kaya yan po ang hamon natin sa inyong lahat. Now, ito pa pong dugtog ng Lord. Kaya naman, even in our prayers, itong tinuro na, pansinin natin nyo, tingnan nyo kung paano mag-pray si David na nilala niya sa kanta. Sabi niya, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Yun ang pinaka-verse 1 niya. The Lord is my defense. Napansin niyo po ba, nung nagturo ang Lord ng prayer, unahin mo, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ni hindi nauna yung give us this day. Ni hindi nauna yung forgive us our sins as we forgive our debtors. Ni hindi nauna yung lead us not into temptation but deliver us from evil. Nauna yung talagang pagmamataas sa Panginoon Diyos by telling God who He is until He becomes so big that everything, every problem we face, nagiging maliit na maliit. Naunawaan po? When Nehemiah realized na yung wall sa Jerusalem, sira, and they were talagang very prone for the attacks of the enemy, ano sabi agad? Una niya sabi, God, you are the sovereign God. You are the God of the covenant. Agad-agad si God ang kanyang focus. In Acts chapter 4, verse 24, when they were told not to preach the gospel, to stop preaching about Jesus, the first thing they did, oh God, the sovereign God, they keep on praising God first. Kasi minsan, yung problema, sobrang laki sa atin, ang liit ng Diyos. Kaya we have to start by really declaring who God is. Kaya nga ho, kung hirap kayo, start with singing to the Lord. Di ba isipin mo, all my life you've been so faithful. Biglang, oo nga no. Kunyari ako may binigdadaanan ako, ang una ko you are the creator of the heavens and the earth. Lord, you created everything by your words. When you said that there be light, you just said it, oh God. Doon pa lang, lumalaki na yung yung pananampalataya mo. Yes! Why should I be afraid? Naku ha? Tingnan nyo, the Lord is my light. Agad-agad, kung liwanag yan, kasi kung dilim yan, the enemy will take advantage of darkness to attack me. Tama ba? Andiyan pa ba kayo? Pag-isipan nyo, kung siya yung liwanag ko, ano itatago ng enemy? Sa negosyo, may kausap ka, may panlilin lang, may tinatagong information. But if you are with your God and you know that you prayed about it, ipapakita yun ng Diyos sa iyo. May kasama akong kaibigan ko na negosyante, nagpe-pray siya. For some reason, sabi ng Lord, i-check mo yung record na yun. For some reason, hindi niya kamag-anak niya kasi yun kaya hindi niya, okay lang sa kanya. Bigla na lang niyang chinek. Then he realized, ninanakawan siya ng kamag-anak niya. Hindi nahuli. Walang lusot. God is able to help you in your businesses. Even in the exam. Naalala ko when I took sumali ako sa isang paligsahan, sa eskwelahan nung bata ako, sumali ako sa paligsahan. Dahil nung time na yon, ako lang ang nagbibigay ng kahihiyan sa magulang ko. And this time that I became a Christian, sabi ko, Lord, I want to honor you. Therefore, I want to honor my parents. Tama ba? So I prayed, Lord, total lahat ng mga kapatid ko, nagdala naman ng medalya. Ito, tropeyo. Pwede bang akin na to? I will prepare. So I prepared. I joined the competition. Nako, hindi ko masagutan yung problema. Sabi ko, problema to. Sabi ko, Lord, di ba sabi mo sa akin to honor my parents? And I want to honor you. So Lord, turuan mo naman ako. Biglang lumiwanag kung paano ko sosolvin yung problema. Ito pala yung susi. In 5 minutes, natapos ko yung problem. Ito na. Para siyang board exam na parang iintayin mo yung result after a week. Di sinosolve ngayon sa klase, sabi ng teacher ko, this problem is wrong. Dami niya, it is unsolvable. Sabi niya, kaya palagay ko, it's a bonus question. Sabi ko, Ma'am, no, you're wrong. It can be solved. How? Solve it on the board. Sinolve ko sa board. Nagulat. Nung nagulat na lahat, alam ko na ako na yung panalo. Kasi hindi nila alam, pati teacher, di alam Sabi ko, ako na panalo dito. And alam nyo, sabi yung teacher, paano mo nalaman? Si Lord is my light. Nagkakaintindihan? And alam nyo ho, yung teacher ko mismo tumanggap kay Jesus Christ. Dahil totoo si God. Kaya nga, anong pinoproblema mo? Lalaki, nanliligaw sa'yo. Laging magandang pinakikita. Gentleman. Pinagbubuksan ka ng pinto. Pinauupo ka. Pero pag napangasawa mo na walang upuan, walang pinto, tirahan ninyo. Kaya tanong, sino magpapakita sa inyan? Si God. Nakakaintindihan? He is your light. And He is not just there to save you, He is the salvation.
Nagkakaintindihan? Hello? Kaya hindi lang ito parang wow. It is so practical na alam mo, totoo itong mangyayari sa buhay natin. That's how we claim who God is. Naku ha? Kaya ito po, I'm telling you, patitingnan nyo si Jehoshaphat, nung nandyan ay Meonite, Jebusite, lahat ng mga termites, andyan na kasama, they were to attack Jehoshaphat. Anong ginawa ni Jehoshaphat? Look at him. Instead of complaining about his enemies, anong ginawa niya? He said, "O Lord, the God of our fathers, are you not the God in the heavens?" He started praising and glorifying who God is. "And are you not ruler over all the kingdoms of the nations? Power and might are in your hand, so that no one can stand against you." Amazing. Tama si Andrew Murray. Sabi niya, we wonder why we don't have faith. The answer is, faith is confidence in the character of God. And we don't know what kind of God God is. We cannot have faith. Kaya tanong sa atin, do you really know the character of God? Do we really understand? Huwag kayo tayo magpaka-religious. Dami niyan. Daming religious. Pero walang ugnayan at reality ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya walang pagbabago nangyayari. Kaya ang daming alam na verses, pero butangera. Di ba? Palingkera. Kung ano-anong mga mapapakita niyong mga ugaling hindi niyo maintindihan. Bakit? Dahil hindi talagang naging personal ang Diyos sa kanila. Naunawaan po, I don't want to be judgmental. I just want to tell us this. God is true. And if we know Him, for sure, whom shall we be afraid? Kaya tingnan niyo naman po, tingnan niyo naman si Paul. Ano sabi ni Paul? What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Kilala po si God? Sabi niya, but in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. Pastor, nagkamali na ako eh. Nadapa na ako eh. Naku, huwag ka mag-alala. Because I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Yan ba ang Diyos mo? Hello? Ba't parang tinatamad kayo? Di pag-isipan niyo. Alam niyo, naalala ko tuloy, si Martin Luther umuwi ho sa bahay. Nakita niya asawa niya nakaitim. Sabi niya, ba't ka nakaitim? Nagluluksa ako. Ba't ka nagluluksa? Patay ang Diyos. Anong kalapastanganan pinagsasabi mo? Sabi niya, hindi. Tuwing nakikita kita na wala kang sigla sa Diyos, lagi kang galit, laging mainit ang ulo mo, lagi kang magulo ang iyong kaisipan. Nakikita ko, patay ang Diyos. Natauhan si Martin Luther. Naisip niya, para siya sinampal na magkabilang sampal di ba? Ngayon, tingnan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo nga kung buhay ang Diyos. Sabi niya, mukhang patay na po ito, pastor. Tutulog lang yan. Pero, subukan niyo. Talaga bang buhay ang Diyos? Kayo pong mga nakakumot dyan. Buhay bang Diyos? Tingnan niyo yung katabi niyo. Buhay bang Diyos? Mag-isipan ninyo. Di ba? Hindi. Okay lang yung kasi malamig, no? Malamig. Okay lang. Pag-isipan nyo, yung katabi mo, partner. Sa palagay mo, buhay bang Diyos? Di ba? Pag-isipan nyo buti, alam nyo, doon mo palang maintindihan. Kaya ang Christian, masisigla, masaya, hindi tinatamad sa trabaho. Kasi buhay ang Diyos eh. They know their God so well. Amen? Amen po? Now, look at this. Kaya hindi ka kailangan magmanipula. Tingnan nyo ha, si David, nung sinabi niya itong kanta na to, hinahabol siya ni Saulo. Papatayin siya ni Saulo kasi nasiraan ng ulo to si Saulo eh. Diba? Hindi talaga nainggit. Sa sobrang inggit, gustong papatayin si David. Now, alam niyo, nagkaroon ng pagkakataon si David kasi pumasok ba naman sa kuweba na kung saan namamalagi si David, dun dumumi si Saulo. Huling-huli. Sabi nung patayin mo na yan, pagkakataon na yan. But because he knew his God, he is a powerful God, sabi niya, hindi ko kailangan gawin yon. Hindi ko kailangan manipulahin ang sitwasyon. Kasi sabi niya gano'n, tinan niyo ha,
Behold, this day your eyes have seen that the Lord hath given you today into my hands, and the cave. And some said to kill you, but my eyes had pity on you. And I said, I will not stretch out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Amazing, no? He knew his word, the word of God. He knew the character of God. Wag na wag mong gagalawin yan. Ako namili dyan. Pero malabo siya, masamang tao siya. I know, but si David, because he knew his God, he obeyed his God. And alam nyo, at the end of the day, si Saulo namatay, hindi yung kanyang kamay ang pumatay kay Saulo. The Lord took out Saul dahil si David ang tinalagaan ng Diyos maging hari. Bagamat 15 years old pa lang siya, inanoint na siya maging hari, pero marunong siyang magintay dahil meron siyang Diyos na pinagtitiwalaan. Naintindihan? Kaya when God is our light, wala tayong dapat katakutan. Lalo na for us Christians. Why? Because Jesus is the light of the world, and he who follows him will not walk in the darkness, but will have the light of life. Kaya ang Christian, punong-puno ng liwanag sa buhay. Kaya you don't come to pray na mayroon kang tinatago sa Diyos kasi siya yung liwanag eh. At kung meron man, at least He can expose it before you at magbabago ka at ibibigay mo sa Diyos. Are you following? Hallelujah. Praise the Lord. Now, sunod, we are to seek God's presence. Alam niyo, pag naglumalapit tayo sa Panginoon Diyos, ano pang ating hinahanap? Minsan, dami nating hinihingi. Minsan, yung hinihingi pa natin, hindi pa natin alam kung yun talaga kailangan natin. Di ba? Parang we praying for something na hindi tayo sure kung yun nga talaga kailangan natin. Kaya be very careful. Kasi naalala ko tuloy yung mama, kumakain siya, alam niyo, may kasama siyang ostrich. Di ba? Tapos, pagka nag-o-order siya, hihilingin niya lang sa ostrich, ibibigay yung pambayad. Sabi niya, sino yung ostrich na yan? Bakit lagi mo kasama? Meron akong fairy godmother. Nag-pray ako na sana meron akong laging long-legged chick. Yun, yung binigay niya sa akin. Ang pangit. Mukhang ostrich ka, long-legged chick. Diba? Kaya minsan ingat tayo sa mga hinihingi natin kasi minsan di natin talaga alam yung gusto natin eh. Pero ganun din, when we are to pray, there's only one thing that we are to seek. Ano yan? Tingnan niya ha? One thing I have asked. Pag sinabi mo one thing, this is my only priority. This only thing. Kung pa hindi man dumating lahat ng bagay, eto sapat na. Naunawaan po? Hello? Diba? Parang kahit na wala na iba, eto sapat na. And anong gusto niya mangyari? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Now, pag-isipan niyo mabuti. Alam niyo, sa totoo lang, imposible yung hinihingi niya eh. Kasi kung literally, yan ang hinihingi niya, he can never be in the temple of God. Bakit kamo? Only the priest and the high priest can enter the holy place of God. Walang pwedeng iba. Naman? So, in other words, itong si David, he was asking the Lord na siya po ay magkaroon ng experiential meeting with God, where he can dwell in the presence of the Lord, where he can behold the beauty of the Lord, and meditate in His temple. Kahit wala siya doon literally, nandun siya experientially. Naunawaan? Now, ito pong amazing. Hinihingi niya to kasi for you and for us to be with the Lord is only by His grace. Hindi ito parang, ako na, hahanapin ko si God. Hindi eh. Unless God invites you, wala kang magagawa. Kahit sa Diyos, kahit sa Malacanang, even if you want to work there, even if you want to stay there, even if you feel you are protected in the Malacanang Palace, hindi ka basta papapasukin doon. Kaya it's only by the grace or the goodness of our President say, come, I'm inviting you. Ganun din sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, tingnan how blessed is the one whom you choose and bring near to you, to dwell in your courts. We will be satisfied with the goodness of your house, your holy temple. Hindi ka basta-basta lalapit. It is God's invitation that you can come. Kaya alam niyo po ba tayo dito? Hindi pa kayo nagpapasalamat? Walang aksidente sa Diyos eh. Kung dinala ka rito, nagpadala ang Diyos ng someone to invite you kung hindi ka man interesado. But this is surprising. Hindi aksidente na pinadala ka ng Diyos kasi God is inviting you. Ganun pa man, this invitation can be rejected. Just like the invitation of the king when he had a feast. He invited all the people, that his friends, and everyone was busy to come. Kaya sabi niya, sorry. So the Lord had to invite the people in the street
Bakit? Kasi nga, tinanggihan nila eh. Ganon din sa atin. God is inviting us to come and enjoy yung kanyang presence. Kasi in His presence, what? There is fullness of joy. Diba? Imagine, He will teach us the path of life, tuturuan niya tayo, paano talaga mabuhay, and then in your presence, fullness of joy, in your right hand, there are pleasures forever. Na gusto niyo maintindihan ano ibig sabihin yung path of life na yan? Para maintindihan yung ginaguide tayo ng Panginoong Diyos. To many of us, gusto kahit sa buong mundo na to, and I pray that they would hear this. They want freedom, where they can go do anything they want. Yung bang walang pipigil sa kanila, walang master. Yun ang kanilang imagination ng freedom. That's not freedom. That's wild living or loose living. Gusto niyo maintindihan? Sample. Yung aso na walang amo, kahit saan nagpupunta, makikipag-sex kahit kaninong aso. Wala siyang pakialam. Di ba? Kakain kahit saan niya gusto. Anong tawag dyan? Askal. Asong kalye. Walang kwenta yan. Parang ang dumi, ang pangit. Siyempre, sa ibang lugar, matataba. Okay sila. Ibig sabihin, meron ding mga askal na mayayaman. Pero askal pa rin sila. Pero iba kung may amo ka. Yun ang buhay ng totoong isang mayamang aso. Mamamasyal sa mall, naka-stroller. Sosyal. Diba? Nakasapatos pa, may damit pa, pinag-groom pa, at hindi basta pinapaasawa kahit kanino. Minsan tinitiyak pa ng amo na champion line ang magiging mapapangasawa niya. Napansin niyo ba yun? Kaya pansin nyo kahit sa Christian, sabi niya, ayan ba yung may Diyos kayo? Pobre naman kayo, hindi kayo pwede mag-asawa kahit kanino. Pinipili ng tatay ko ang mapapangasawa namin nang hindi kami napupunta kung kaninong aso dyan. Di ba? Kaya, sino mas magandang buhay? Samantalang yung aso na bihis na pagupitan ang kanyang loyalty sa kanyang amo, papasayahin ang kanyang amo, pag ganyan-ganyan pa siya, tinrain siya, masakit siya, pero yung mga askal, wala, pero siya gaganon-ganon sa amo, tapos didilad-dilaan pa yung amo, di ba? Ang sasay yung amo naman, ang kit-kit na aso na siya, tinatabi pa sa higaan. Kaya pati yung amo, amoy aso. Pero ganun yung buhay na may kang among mabait, na nagmamahal sa iyo. And that is exactly the presence in the fullness of God. There's a fullness of joy in the presence of God. And in your right hand, there are pleasures forevermore. Parang mag-boyfriend na wow, magkahawak kamay, nag-e-enjoy ang bawat. Wow! Yan ang picture ng in the presence of God. Ayaw mo niya ganyang buhay? Di ba? Kaya iniisip ko nga, ano kaya buhay ko noon? Tinanong ng asawa ko dati, paano kaya kung di tayo Christian? Palagay ko, nakakulong na ako. Eh, bakit naman? Napatay na kita. Kasi walang yung tao ko eh. Baka sarili akong tao eh. Di ba? Hindi mo na mabuting tao eh. Pero dahil sa Diyos, natuto kong magmahal. Dahil ang Diyos, sobrang magmahal. Naunawaan po? Kaya, balik tayo dito. Kasi sabi ni James Gordon, tinan niyo, ang ganda-ganda. It is recognizing the actual presence of God that we find prayer no longer a chore, but a supreme delight. Yung hindi ka na tinatamad, yung sa panalangin mong may tono, hindi ka tinatamad kantahan ng Diyos. Yung sa pananalangin, hindi ka tinatamad. Sa pag nag-gather tayo together to worship God, hindi ka tinatamad. Sobrang saya ka. Bakit? Because you understand the very presence of God. To many, those who are even calling themselves Christian, tamad na tamad. Minsan sabihin pa, anak, mag-worship na tayo. Antok pa ako eh. Kinis naman. Doon ka na matulog. Oh, na nga. Ito na nga natulog, di ba? Nakuha ninyo? Pero hindi kasi nila naintindihan ng relationship sa Diyos eh. Pero kung talagang naintindihan mo yung relationship sa Diyos, wow, parang hindi mo masukat. Lord, yung joy. In fact, itong nakaka-amaze, sometimes hindi nagbabago yung sitwasyon. But the mere presence of God, biglang parang sinagot na lahat ng panalangin mo. Ewan ko kung familiar po kayo sa awiting ito. Narinig niyo na ba? When answers aren't enough, there is Jesus. Ano sabi niya? You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time, all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do.
Yung bang kahit ano pa yung verses na alam mo, parang wala nangyayari. But, sabi niya, when answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Noon sa dati kong ministry, when I was being to be kicked out, not knowing what's next, and I could not see any light at that moment. Itong song na to, somehow God used. Sabi niya, instead of asking why did it happen, think of where it could lead you from here. And as your pain is slowly easing, you will find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Di ba? Parang, wow, Lord, dito pa lang. Kaya na-comfort po ako. And alam mo, sinabi lang ng Diyos sa akin, simple-simple, tanggal ka na. Tanggal na ako, yes. But I will expand your borders. And hindi ko po mahubos, masukat how the Lord expanded the borders of my ministry. Kasi umabot na po sa iba't ibang lugar. At nagulat po ako nung minsan, nandun pa nga kami sa Toronto ng misis, sa airport. Hindi kami makabili ng pagkain dahil sa mahal. Bigla na lang may lumapit. Pastor Bong? Opo. Sabi niya, how did you know me? Sabi niya, I'm watching your video. Talaga? Pwede po bang maupo lang kayo sandali? Sige. Aba, nag-order ng food. Sabi ko, Lord, thank you. You not only expanded my border, but also my tummy. Diba? Amazing God. God is alive. And God is true. Mga kapatid, itong tanong sa atin, what are you seeking for? Friends, Jesus is always inviting us to come to Him. Tingnan niyo naman po, balikan natin sa Psalm. Sabi niya dito, sabi niya, for in the day of trouble, He will conceal me in His tabernacle. Kasi yung tabernacle, no one can enter that. Everyone who enters that's not a priest and is not a high priest, he will die. And when he was imagining that he's entering into the tabernacle, ano sinasabi niya? Lord, I know you will protect me. Everyone who comes in, for sure, they will die. In the secret place of His tent, sabi niya, He will hide me and He will lift me up on a rock. Parang you are being placed above your enemies. Di ba? You're being placed above your enemies. And look at what He said. And now my head will be lifted up above my enemies around me. And I will offer His tent sacrifices with shouts of joy. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Amazing. Now, ito pa, tinan niyo. And hear, O Lord, when I cry with my voice and be gracious to me and answer me. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, O Lord, I shall seek. Talagang, Lord, pag sinabi mo, gagawin ko and I will surely seek your face. Anong ibig sabihin nun? To dwell is to enjoy your very presence. To behold the beauty. Anong saysay na maganda yan? Ang ganda ng kotse. Naglalaway ka lang, hindi mo naman mahawakan. Hindi mo ma-drive, hindi ka makaupo. When He said, to behold your beauty, Lord, ito yung kotse, ang ganda-ganda, tas pinahawak sa'yo, pinaupo ka pa sa manibela, pinaandar pa sa'yo. Vroom! Di ba? Tapos pinapa ka ba? Oh! But this is it! Yun ang exact sinasabi niya, Lord, ito yung Diyos na I'm enjoying you. And I will be meditating. Na pagkatapos lang lahat ng experience, I'm always meditating. Ang sarap ng andar niya. Grabe, napaka-smooth ng kanyang mga manibela. Pati yung cambio, ang daling gawin. Pag-apak mo, sisipat talaga. Wow! Iba. Hindi yung parang, ang ganda, grabe. Sana ako din. May mga salita pa natin, sana all. Ang ganda na lang. Bakit? Hindi ba siya available sa'yo? Yan ang sinasabi ng Panginoon, and alam niyo pong pinakamaganda? The Lord is inviting us. Come on, seek me with all of your heart and you shall find me. Pagdating pa sa James, come on, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands. Sabi niya, and purify your hearts, you double-minded. Come to me with the single-mindedness of seeking me. At ang pinaka-importante, when Jesus Christ died
on the cross, He tore the veil that separates the holy place and from the Holy of Holies, where He was telling everyone, you are all welcome. Why? Because this temple is already destroyed. I am the true temple. I died and I rose again from the dead, and everyone is welcome to enter into this temple. And in fact, hindi na lang yon. Binaligtad niya pa, you are the temple of the Holy Spirit, where the Holy Spirit will reside in you. Pag-isipan niyo. Hindi ba basta yan? Bakit? Ang fruit ng Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, di ba? Now, itong, biglang totoong-totoo sa'yo, ano pang kakatakutan mo? Kaya intimacy is God's invitation. Integrity, our whole being is our response. Intimacy is God's invitation. Obedience is our response. Amazing God. Kaya ho, mga kapatid, ano pang ating kakatakutan? Wala na. Ano pang dapat natin? Kaya nga alam niyo po, sa totoo lang, malungkot din, maraming tao hindi lang naintindihan ng Diyos. Kasi sabi nga, for me, to live is Christ and to die is gain. Minsan, ang dami nating hinahanap. For me is to just have a husband or a wife. No, for me, I just want to have a house. For me, gusto ko lang makita mga anak ko makatapos sa pag-aaral. For me, ang babaw. Kaya at the end of the day, pag namatay ka, loss. Isarap nung one thing I have asked. For me, to live is Christ and to die is gain. Di ba? Alam niyo po, nag-uusap kami sa kaibigan ko, senior citizen, sabi niya, Pastor, kung ang buhay 70 years, 64 na ako, 6 na taon na lang buhay ko. Sabi ko, di ka na senior citizen. You are a saint citizen. You are a citizen of heaven. Think of eternity. Huwag yung sasayangin ang buhay mo na parang, tanda na ako, hintay na ako mamatay. Di totoo yan. Ano ka ba? Bilang ka ng bilang ng taon. You're for eternity. Kaya iba, nawala na yung mission. Kung mamatanda na, pag may pera, yun, pa-cruise-cruise na lang. Wala, sinasayang oras nila pa-cruise-cruise. May mission ka. Yung pag wala ka naman pera, yun, sign of the cruise. Ganun lang. Wala pera eh. O kaya, panood-nood na lang ng K-drama, ubusin ang oras sa K-drama, binge watching, o kaya naman, palaro-laro na ng slot machine, o kaya nung tinatawag ng solitaire. Wag. Hanggat may buhay ka, ikay may halaga. No? Bakit? Kasama mo si God. Because for us to live is Christ, to die is gain. Can you imagine ano natanggap natin kay Jesus? You have a new beginning. You have a new life. All your sins are forgiven. You overcame death, kaya hindi ka mamamatay. You will just transfer residence. You have eternal life, a glorious future, and we will reign with Jesus. Yan ang bigay ng Diyos sa atin. Kaya tatamad-tamad tayo. Wag! Hindi ka na senior citizen. Kung senior citizen ka ngayon, you are a saint citizen. Kung ikaw naman ay hindi ka pang maabot sa citizen, ikaw ay PWD, kalimutan mo yan, you are pogi with discount. Wala kang disabilidad. Focus on the beauty of our God. Yun ang sinasabi niya. You focus on God. Sabi ni Dave, kaya iba tinatamad mag-worship sa Diyos? I can safely say, on the authority of all that is revealed in the Word of God, that any man or woman on this earth who is bored and turned off by worship is not ready for heaven. Pag-isipan nyo, tinatamad ka, kinakatamad ang bagay ng Diyos, baka hindi ka talaga handa sa langit. Kasi sa langit, we will be worshiping Jesus. Worthy is the Lamb who is, di ba? Who died and resurrected. Di ba? Amazing. Kaya alam nyo kagad walang connection kasi walang joy. Pero ang nasa Panginoon, mayroong joy na nag-overflow. And finally, we keep waiting expectantly. Because true prayer keeps us waiting expectantly. Umaasa tayo. Kasi there are moments na tuwalang-tuwala ka sa Lord. Pero Lord, parang wala nangyayari. Kaganon din si David. Sabi niya, Lord, do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You've been my help. Do not abandon me or forsake me, O God, my salvation. Sabi niya ganon, for my father and my mother have forsaken me, but the Lord will take me up. Sabi niya, Lord, wag mo naman ako iwan, oh. Kasi nga, parang feeling niya, Lord, ang tagal na ata, pero He had to wait. He had to wait. Bakit? Tingnan niyo pong mabuti, ha? If you are, kaya marami tayong natatakot kasi ang dami nating gusto,
so many things, hindi one thing. Ang problema, yung mga many things na yun, those are temporal. Hindi siya permanent. Kaya if you are desiring to make yourself joyful with something temporary, isipin niyo naman effect, mawawala sila. Even your parents, mauuna pa minsan. Di ba, iiwanan ka, na iniisip mo, ito na yung buhay ko, ito na yung asawa, mawawala. Anak, iba pa nga, nakakaawa. Yung mga magulang, inaasahan lang, itong anak ko, tali-talino, ito, maghahango sa amin sa kahirapan. Namatay! Nasagasaan. Ano pa nga? Kasi lahat ng yan, iiwan lang din tayo niyan. They are not permanent. Only God will never leave us because He alone is eternal. Diba? Kaya nga, one thing na talagang makakaalis ng takot ko, yung Diyos ko kasama ko. Kaya lang minsan, ba't parang wala ka, Lord? Bakit hindi mo ako nano? Kaya wag mo akong iwan. I can confidently say to you, Lord, please don't leave me alone. At ano pa sabi niya ng Lord? Tingnan nyo. Sabi ng Lord, huwag ka mag-alala. Can a woman forget nursing child and no compassion on the sons of her womb? Now I'm telling you this, even this may forget, but I will not forget you. Behold, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. Nursing mother, makakalimot? Napaka-imposible. Sino dito mga nanay na naging nursing mother? Nakita ko yan sa asawa ko. Yung una naming anak, nasa mall kami. Uwi na tayo, bakit? Gutom na si John. Paano nalaman? Masakit na eh. Alam niya. Kasi pag nursing mother, mayroong sign na gutom na yung bata. Ako hindi ko alam, di ako makarelate. Siyempre, hindi naman ako nakaranas ng ganun, no? Pero yung asawa ko, kaya alam, nung nalaman ko, narinig ko sa kanya, how can a nursing mother forget her daughter or her son? It's so impossible. But sabi, Lord, it is still possible. But even if they forget, I won't forget. Amazing God, di ba? Ang sarap. Parang, wow, thank you, Lord. Kaya tuloy tayo. Sabi niya, kaya naman, while waiting, Lord, teach me your way. Lead me in a level path because of my faults. Yung bang, bigay mo kami ng patas na laban. Do not deliver me over to the desire of my adversaries. For false witnesses have risen against me. For such as breathe out violence. Lord, sobrang dami nila. But Lord, I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. Hindi pag namatay ako, in the land of the living. Habang buhay ako. Kaya wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Nakuha natin? Hintay tayo. God is not answering right away because He's preparing us for the greater blessing. Yun ang tiyak ako. Pakinggan lang natin sa yung testimony po nila, Richie at saka ni Adele Dabi, yung pastor po natin sa Davao. Nakaka-amaze ang ginawa ng Diyos sa kanila. Panoorin po natin. I lived a turbulent, hedonistic, and sinful lifestyle until Jesus found me and saved me by grace through faith 20 years ago. Today, it's our privilege to share how God carried us through the greatest storm of our lives as a husband and wife, as parents, and as disciples of Jesus. Adela and I had been married for 30 years. We have 3 wonderful children, Tricia, Ivan, and Ethan. Despite my colorful and troubled past, God graciously entrusted to us His work in CCF Davao. Everything was going well until December 31, 2017. We noticed our 15-year-old son Ethan's left side was weakening. He struggled to wear his footwear and using his dominant arm. A checkup confirmed our worst fear, a brain tumor near the brainstem. 2 inches in size, it was deep, inoperable. Worst of all, he had 6 months to live, according to the doctors. The news hit like a tsunami. Disappointment, fear, and sorrow swept through our family. As a father, it was heartbreaking. But I anchored myself in God's character. John 10:10 reminded me, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it more abundantly. So I didn't ask God why, because I thought it was an insult to the all-knowing or omniscience of God. Instead, I prayed for wisdom and strength, believing He is all-powerful. And God answered me through Psalm 46:10.
Be still and know that I am God. God's presence was evident. He sent our D group, our fellow believers, to pray for us and support us and journey with us. We clung to the hope that God could heal our son Ethan, whether supernaturally or through science. And we continued serving the Lord with sincerity and gladness in our hearts as a family. Ethan was homeschooled and became very active in Elevate. He shared Jesus with others and remained joyful, full of hope, full of life. But ministry pressures and financial challenges arose. The enemy was relentless, merciless, and unforgiving. I wanted to give up many times, but God is faithful. He assured me I was up against a defeated foe and sent people to encourage and help us. In December 2018, Ethan's doctors allowed him to join a trip to the Holy Land since the tumor had not grown. But after returning, his symptoms worsened. In January 2019, MRI showed 20% increase in size. Still no pain, but with constant nausea and increase in paralysis. We asked God for guidance. A neurosurgeon offered to debulk the tumor. It was risky, but we prayed, and God gave the same answer: be still and know that I am God. Craniotomy was pushed and was successful. However, biopsy showed the tumor was aggressive and wouldn't respond to chemo, so he completed the radiation treatment. But on August 27, 2019, despite medical interventions, Ethan had a major seizure. The tumor grew to 4 inches, bigger than it was first detected. More seizures came, so he was placed in palliative care. As a father, it was so devastating to see my son dying, but we prayed. Still, we hope. On September 25, 2019, God took my son home. I heard his last words: I am a child of God, and heard his last breath. Death was real. I outlived my son. He was declared dead by the doctors. But I believe God can still raise him, so I asked for more time in the hospital bed to pray. When he was taken to the morgue, I went with him, and I prayed to God that he would raise him there. In my light moments with God, I prayed, Lord, you know the name of my son. Please raise him only, because it would be very scary if you would raise the other bodies in the morgue. I still believe God can raise him. That I came with him for embalming. I believe God could raise him, but God did not, because it was his ultimate healing, and his predetermined time is up to be with Jesus forever. The joy of knowing he is a child of God surpasses all the difficulties. 9 months after surgery, our precious Ethan passed away. As a mother, the grief was crushing, but God did not leave me unprepared. 9 months before Ethan's passing, he spoke clearly to me through Isaiah 12. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord God is my strength and song. These words carry me through. In my deepest sorrow, he comforted me. He removed the condemnation. He gave me strength when I have none. He was my song when I could only weep. He met me through his word, his very presence, before, during, and after the storm. Today, we continue to serve not because of our strength or courage in pain, but because of God's faithfulness. Our story is a monument to his grace. God proves he is not passive. He walked with us through the valley of the shadow of death. He worked all things together for good, for his purpose and glory. During the wake, many came to condole. I conducted my own son's funeral service. It was difficult because I have dreamed of officiating his wedding. But I wanted to glorify God even in his death. I wanted to preach the gospel. One night, by God's divine appointment, then President Duterte visited the wake randomly. The Holy Spirit prompted me to share Jesus with him personally. I obeyed.
It was my greatest privilege because it was a golden opportunity, I think and I believe only once, and it cost my son's death. I understand now what Paul meant in Philippians chapter 1, verse 12. My circumstances have turned out for the greater progress of the gospel. Ethan's wake became an evangelistic moment. I believe many heard about Jesus, including the president. We miss my son, or we miss our son daily, but we have peace knowing he is with Jesus forever, and soon we will meet him in heaven. If you're a father or a parent, please love your children. Point them to Jesus. Because it's not the number of years we live that matters. It's how we live them for Jesus that truly counts. Philippians chapter 4, verse 4 says, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. We are Richie. And Adele Dabi. We are crucified with Christ. No longer us lives, but Christ who lives in us. And the life we live by faith, by the Son of God. To God be the glory. Amen. Praise God. Alam mo, minsan, parang kahit na hindi mo maintindihan yung mga aganapan, isang bagay na tiyak ako, that our God knows everything what He's doing. Nalala ko lang pag-exam, di ba? Minsan yung blue book na lang, iiwan. O lahat, wala na. And one time, sabi ng teacher, okay, wala na magtatanong, wala na lahat, wala na. Hindi ko na-entertain kahit ano. Sabi niya, basta answer the question. Sabi nung estudyante, what if I cannot understand the question? Sagot niya, shh. May minsan ganun din tayo sa Diyos. Psst. Be still and know that I am God. Nung hinahabol si David ni Saul, sabi niya, kailangan tumakbo na ako. Then, talagang papatayin siya, tumakbo na siya. Pumunta siya sa Philistine. At doon sa King Akish. Sabi niya, nakita siya. Ito yung pumapatay na 10,000 Pilistino. Tapos Palestino. Tapos si Saul, 1,000. Sabi niya, di niya alam gagawin niya. He prayed to God. And alam niyo po, ito ang nasabi niya. Nung nakatakas siya, tinuruan siya ng Lord, nagbaliw-baliwan siya. And sabi niya, oh, taste, ayaw gumalaw. Oh, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. The young lions lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not in want of any good thing. Pag di mo natanggap, it only means hindi yan mabuti sa'yo. Kaya mga kapatid, let me just say this, kapag di ka nakakatanggap ng sagot ng Lord, tulad na sabi ni Bill Hybels, if the request is wrong, God says no. Di makakabuti sa'yo yan. If the timing is wrong, God says slow. Di pa time. If you are wrong, God says grow. Lumago ka pa. But if the request is right, and the timing is right, and you are right, God says go. You see, friends, answered prayers, that's simply when God does what we tell Him we would like Him to do. Rather, answered prayer is when God says no, yes, slow, wait, or not yet, because God's answer to our prayer is always to send the Holy Spirit to fulfill the will of God in that situation. Praise God. Kaya po mga kapatid, as we close, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tanungin natin ang ating mga sarili. Talaga bang meron akong confidence na masasabing, He is my light and my salvation? Yung bang hindi ko ina-assume o nagiging presumptuous na meron akong ugnayan sa Diyos? Alam mo, the Lord is inviting you to come to Him. He invited you. He brought you here. But it's up to you whether you will accept His invitation or not. Kaya naman, sabi ni Lord, come, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. But you have to learn from me, for I am humble and meek. Huwag ka na magmalaki. Huwag ka na magmatigas. Be humble. Kapatid, if the Lord is talking to you, will you please humbly raise your hand to God and say, Jesus, ako yan. I need you. Jesus, I want to seek you with all of my heart. Kung kayo po yung kinakausap na, yes, taas mo yung kamay mo sa Diyos, huwag ka mahiya. Yes, yes, yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa mga nagtaas ng kamay sa mga Panginoong Isus, tinatanggap ko ang imbitasyon ninyo.
tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Na masasabi kong, you are my Lord. You are my light. You are my salvation. Whom shall I fear? Thank you, Lord Jesus, that you died on the cross for my sin. Thank you that you have promised me eternal life. And thank you, Lord, kung mapagkakatiwalaan ko yung buhay na walang hanggan na alok ninyo, ano pa ang mga ikakatakot ko sa mga pansamantalang hamon ng buhay ko? Thank you, Jesus, O God, that you are our Lord. And we are more than conquerors in you. And thank you, Lord, na walang anumang bagay na makapananaig sa amin dahil ikaw ang kasama namin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At sa mga nag-pray at nagtaas ng kamay, I pray, Lord, empower them with your Holy Spirit. Cause them to live according to your plans and will in their lives. At gayon din, Panginoon, for the rest of us, and even for those who are watching online, I pray, Father God Almighty, Lord, that we will all walk according to your ways, that we will always run to you, that we will always be alert in prayer, Father God, and knowing, Lord God, that you are our light and our salvation. May we always ask only one thing, and that is to dwell in your house, to behold your beauty, and to meditate in your temple. Thank you, Jesus, that indeed nothing is impossible with you. Thank you, God. We love you because you first loved us. May you protect every one of us. May you bless every family we represent. And may we bring glory and honor to your holy name. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa pagharap sa takot gamit ng panalangin. Handa na po ba kayong sagutin ang ating mga katanungan? Sa biyaya ng Panginoon Diyos. Okay, sinimulan na po natin, Pastor Bong. Pastor Bong, mali ba o kulang ba ang pananampalataya kung may takot pa rin kahit nagdadasal na? Ayan, dapat mo maintindihan bago sagutin yan, alamin muna ano ibig sabihin ng courage. Ang courage ay hindi kawalan ng takot. Ito ay the willingness to move forward amidst the fear. At itong ganda, huwag nagdadasal tayo, minsan hindi totally nawawala yung takot, but it gives us the confidence to move forward and to do what God tells us to do. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya is not the absence of fear. It is having a greater confidence in God. Maraming salamat for that, Pastor Bong. At para naman sa pangalawang katanungan, paano kung ganito, Pastor Bong? Kung paulit-ulit at patong-patong ang problema, paano namin mapapalakas ang aming confidence or kumpiyansa sa Diyos? Okay. Ang confidence natin ay sa katangian at relationship natin sa Diyos. Madalas, kung paulit-ulit at patong-patong yung problema, tanungin mo, baka naman may ginagawa ako na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kung saan kailangan ako magpalit ng pananim. Di ba kasi, ang Biblia, hindi, sabi niya, do not be deceived. God is not mocked. You shall reap what you have sown. Kaya minsan yung tanim mo ang mali eh. Kaya kailangan mong baguhin. Ang ganda naman, as you pray, hindi ka lang basta nagsasabi sa Diyos ng problema mo. Nakikinig ka rin sa solusyon ng Diyos na sasabihin niya sa iyo. Kaya sa panalangin, yung confidence mo doon sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang mga ginagamit ng mga guro para palakasin ang ating pananampalataya. So we keep our focus on Him, not on our situation. Okay, thank you for that, Pastor Bong. At para naman sa huling katanungan,
Masama bang ipagdasal ang hustisya at kapahamakan sa taong nanakit o nagkamali sa atin? Ayan. Alam mo, ang Diyos ay Diyos ng hustisya. So, hindi masamang ipanalangin ng hustisya. Ngayon, mapapansin nyo, ang Diyos natin ay ang ating tatay. Kung masama ang loob natin, nasasaktan tayo, hindi masamang magsabi sa Diyos. Total siya naman ang sasagot kung ito ay dapat o hindi. Kaya lang, at least meron kang meron kaya mong ibuhos ang iyong nararamdaman sa iyong ama. Kaya kung mapapansin mo, ang Psalm 109, ang tawag doon ay imprecatory prayer. Naku, makikita mo kung paano manalangin si David na talaga parang papatayin yung kaaway niya, gano'n. Sinasabi niya yung niloloob niya. Tama ba yung panalangin o hindi? Hindi natin yun saklaw. Diyos ang nakakaalam nun. Basta sa atin, we can pour out our hearts before God because we trust in Him and He is our Father and we trust in His love. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Pero bago tayo magtapos, nasa kalagitnaan na tayo ng 2025 at panahon na naman upang magkaisa sa panalangin at lalong makilala kung sino ang Diyos. Sa July 16 to 19, tayo magsama-sama sa CCF Mid-Year Prayer and Fasting at umaasa tayong lalakas sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Diyos sa pagpapanalangin ayon sa kanyang mga katangian. Magsama-sama tayo tuwing gabi sa pag-aanyuno at pagpapanalangin sa ganap ng 7:30 ng gabi mula sa ika-16 at ika-19 ng Hulyo dito sa CCF Center at sa mga satellite na malapit sa inyo. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!